At po tayo nandito ngayon sa National Rally for Peace ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Well, andito ako para supportan yung kanilang panawagan na magkaroon ng peace rally. But, you know, some people kasi, ang ginagawa nila is, pag sinabi nila ng peace, yung iba masyado, kasi nagiging emotional tayo bilang tao, is feeling nila parang, ano ba yan, wala namang mangyayari dyan, kasi peace yan. But, you know, it's a matter of fact, kapag ang panawagan mo is pagkakaisa, it doesn't mean naman na yung pagkakaisa mo is makiisa ka sa mga maling gawain ng ibang tao. So pagkakaisa ito, upang ituwid ang mga maling gawain na nangyayari sa ating gobyerno. Yun. So yun at naniniwala ako na magiging successful ito kasi kapag ang Diyos ay nasa center ng iyong mga plano at ng iyong buhay, lahat ng iyong plano ay magwawagi or matutupad. Ang mensahe po sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Ako po'y natutuwa at gusto ko kayong batiin ng congratulations kasi napakagaling po. Kayo talaga ay may solidarity, consistent po kayo, na nakikinig po kayo sa inyong liderato or sa organisasyon nyo. May isa ho kayong layunin at meron ho kayong pagkakaisa at you protect each other. Kasi bilib na bilib ako kahit pinabash kayo sa social media, hindi po kayo ng bastos. Kaya saludo ako sa inyo. Ma'am, kung meron ba kayong gustong sabihin kay Vice President Inday Sara Duterte, ano po yun? Hindi ka pababayaan ng Diyos, Sara. Kasi alam ng Diyos ko ano yung ginagawa mo. Na wala kang ginagawang masama sa tama ka. And isa rin akong ina at babae. Alam ko gagabayan ka. Ma'am, sa pagsasagawa ng National Peace Rally ng ating mga kapatid na iglesia, tingin niyo po ba ay may tunay itong mga panawagan ng impeachment laban kay VP Inday? Alam mo, ako naniniwala ko kapag ang tao naman ay may puso at saka matalino, dapat makinig na sila sa tawag ng bayan. Kasi boses ng masa at nakararami. Buti nga ako ngayon, ang maganda nga akong ginawa ng iglesia is hindi sila umpisa ng kaguluhan bagkus ay sila'y nananawagan at ilan na natin ang mga kalokohan sa gobyerno or ang pagbababoy sa ibang tao. Magkaroon tayo ng iisang layunin na mapabuti ang mamamayang Pilipino at ang ating bayan. Mensahe na lang po yan sa ating mga kababayan. Magpatuloy po tayo na manalangin at ating ipagdasal ang ating bayan at nawa tayo ay wag mo tayo mag-away-away, magkakaiba man po ang ating paniniwala sa politika, pero always remember, just put God in the center of everything. Ipagdasal niyo ho ang lahat ng inyong desisyon and lahat po yan ay maiga-guide na kayo sa tamang daan. God bless po. Tawagin mo. Tawagin na lang. Nakalingin mo. Kahit tumayo. Papadaanin niyo nakakain na siya. Papadaanin niyo nakakain na siya. Pagkalanin niyo na po na. Alisin niyo na kasi kasi siya magpapong. Tapos sa urgent picture. Ayun siya. Dito, CR. Dito siya. Kailangan dito. Sige,
po tayo nandito ngayon sa National Rally for Peace ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo? Well, andito ako para supportahan yung kanilang panawagan na magkaroon ng peace rally. But, some people kasi, ang ginagawa nila is, pag sinabi nila ng peace, yung iba masyado kasi nagiging emotional tayo bilang tao, is feeling nila parang, ano ba yan, wala namang mangyayari dyan, kasi peace yan. But it's a matter of fact, kapag ang panawagan mo is pagkakaisa, it doesn't mean naman na yung pagkakaisa mo is makiisa ka sa mga maling gawain ng ibang tao. So pagkakaisa ito, upang ituwid ang mga maling gawain na nangyayari sa ating gobyerno. So yun at naniniwala ko na magiging successful ito kasi kapag ang Diyos ay nasa center ng iyong mga plano at ng iyong buhay, lahat ng iyong plano ay magwawagi or matutupad. Ang mensahe po sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Ako po ay natutuwa at gusto ko kayong batiin ng congratulations kasi napakagaling po. Kayo talaga ay may solidarity, consistent po kayo, na nakikinig po kayo sa inyong liderato or sa organisasyon nyo. May isa ho kayong layunin at meron ho kayong pagkakaisa at you protect each other. Kasi bilib na bilib ako kahit pinabash kayo sa social media, hindi po kayo ng bastos. Kaya saludo ako sa inyo. Ma'am, kung meron pa kayong gustong sabihin kay Vice President Inday Sara Duterte, ano po yun? Hindi ka pababayaan ng Diyos, Sara, kasi alam ng Diyos ko ano yung ginagawa mo, na wala akong ginagawang masama sa tama ka, and isa rin akong ina at babae. Alam ko gagabayan ka. Ma'am, sa pagsasagawa ng National Peace Rally ng ating mga kapatid na Iglesia, tingin niyo po ba ay mahihinto na itong mga panawagan ng impeachment laban kay VP Inday? Alam mo, ako naniniwala ko kapag ang tao naman ay may puso at saka matalino, dapat makinig na sila sa tawag ng bayan. Kasi boses ng masa at nakararami. Buti nga ako ngayon, ang maganda nga akong ginawa ng iglesia, is hindi sila umpisa ng kaguluhan, bagkus ay sila'y nananawagan at ilan na natin ang mga kalokohan sa gobyerno or ang pagbababoy sa ibang tao. Magkaroon tayo ng iisang layunin na mapabuti ang mamamayang Pilipino at ang ating bayan. Mensahe na lang po yan sa ating mga kababayan. Magpatuloy po tayo na manalangin at ating ipagdasal ang ating bayan at nawa tayo ay wag mo tayo mag-away-away, magkakaiba man po ang ating paniniwala sa politika, pero always remember, just put God in the center of everything. Ipagdasal niyo ho ang lahat ng inyong desisyon and lahat po yan ay maiga-guide na kayo sa tamang daan. God bless po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Miss Cathy Binag.